Grabe na po talaga ang oil price hike natin. Ang gasolina ay malapit na rin pumado sa 100 pesos per liter. Tapos nanganganib pang magkaubusan ng supply. Sa ganitong mga pagkakataon po, bawat sentimo ay mahalaga. Kaya yung difference na more or less 2 pesos between regular unleaded at saka premium gasoline ay mahalaga. Kasi kung hindi naman kailangan ng makina mo ang premium, makakatipid ka talaga kung ang ikakarga mo ay yung regular unleaded lang. Kaya ang tanong po dyan, bakit ba kasi meron pang regular unleaded at saka premium gasoline? Para saan ba yung mga yan? Ang mabilis na sagot po dyan ay dahil kasi magkakaiba ang mga makina ng motor natin. Meron po kasing mga motorcycle engine na powerful or yung mga malalakas at mataas ang compression ratio na kailangan premium gasoline ang ikarga or yung gasolina na medyo mataas ang octane rating. Kasi pag kinargahan nila yan ng mababa ang octane rating, makaka-experience sila nung tinatawag na engine knock, yung bang kumakatok-katok yung makina nila kapag umaandar sila. Sigurado pong maraming mga tataas ang kilay dito sa sasabihin ko ngayon, pero bago kayo mag-comment ay i-research nyo din para mas maganda. Kasi guys, maraming nag-aakala na yung premium gasoline, yan yung mas malakas na gasolina. Yan yung mas powerful. Kaya kapag yan ay kinarga mo sa motor mo kahit na maliit lang ang makina mo, ay magiging mas maganda ang performance nito, magiging mas powerful din. Hindi po yan totoo. Ang energy na kayang ibigay ng regular unleaded at saka ng premium na gasoline ay parehas lang po. Ang kaibahan lang kasi nila, yung regular unleaded, mas mababa ang octane rating kesa doon sa premium. So, ang sasabihin naman po ng iba, yun nga nagpapalakas ng sabog or ng liyab ng gasolina sa loob ng makina, yung octane. Kaya pag mas maraming octane, mas malakas yung sabog. Magiging mas malakas yung makina. So, hindi po ulit yan totoo. Kahit i-research nyo pa, false po ulit yan. Ang purpose po kasi ng octane ay hindi yung palakasin yung sabog ng gasolina. Ang purpose po niyan ay pataasin yung tolerance ng gasolina sa pressure. Kapag mas mataas ang octane rating ng isang gasolina, kaya nitong i-tolerate ang mga makina na mataas ang compression sa loob or yung mga makinang high compression. So ipapaliwanag ko po yan guys kasi alam nyo sa makina natin, di ba may piston yan. Bababa po yung piston na yan at ihigop po yan ng hangin. Kasabay po sa paghigop niya ng hangin ay papasok din po dyan yung atomized na gasolina or yung gasolina na parang vapor kasi in-spray ng karburador o ng EFI. Hahalo po yung atomized na gasolina dun sa hangin and then tataas po yung piston. Iko-compress niya yung atomized na gasolina at yung hangin. Tandaan nyo guys, pinag-aralan natin to sa physics. Lahat po ng bagay na nako-compress ay umiinit, including hangin. So dyan po sa loob ng makina natin, sa tindi ng compression niyan, yung gasolina ay pwedeng uminit to the point na magliyab siyang mag-isa. Kahit hindi mo siya bigyan ng spark mula sa spark plug. Kapag nagliyab po yan agad nang hindi pa dumadating yung piston dun sa pinakatuktok or dun sa tinatawag na top dead center, wala po yan sa timing. Ang mangyayari po niyan, magpo-produce ng katok or ng knocking sound na pwedeng makadamage doon sa makina. Ngayon guys, para hindi magkaroon ng knocking sound ang isang makina, kailangan yan po ay mayroon tinatawag na octane rating. Kapag mas mataas ang octane rating, mas mataas na compression ang kaya niyang itolerate. Makakarating yung piston hanggang doon sa top dead center nang hindi ito nagliliyab ng wala sa timing. So pagdating po ng piston doon sa top dead center, dyan pa lang po yan bibigyan ng spark mula sa spark plug. Yan yung pinaka-eksakto na timing. Magliliyab ngayon ng gasolina, itutulak niya ngayon yung piston pababa nang walang knocking sound. Yun guys, kung ang makina ng isang motor ay maliit lang, maliit ang piston, maiksi yung cylinder, pag bumaba po yung maliit na piston na yan, doon sa maiksi na cylinder, konti lang yung hangin na mahihigop niyan. So pagtaas po niyan, hindi masyadong mataas yung compression niya. Yan yung mga tinatawag na makinang mababa lang ang compression ratio. Hindi po yan nangangailangan ng gasolinang mataas ang octane rating. Perfectly fine po na gumamit kayo dyan nung tinatawag nating regular unleaded gasoline or yung kulay green.
Pero pwede nyo rin kargahan yan syempre nung premium, wala naman pong masama doon. Magagastusan nga lang kayo ng extra kasi mas mahal ang premium. Ngayon nga, 2 pesos na ang difference nila per liter. Pero same effect lang po or same power lang ang magiging output niyan. Kasi nga katulad na sabi ko sa inyo kanina, yung octane ay hindi po pampalakas ng power. Yan po ay pampataas lang ng tolerance sa compression. Ngayon guys, meron naman mga makina na malaki yung piston, tapos mahaba yung cylinder. So pagbaba po niyang piston na yan, doon sa mahabang cylinder, marami po yung hangin na maihigop. At yung maraming hangin na hihigupin niya na yan, magpo-produce po yan ng mataas na compression. At kapag masyadong mataas ang compression, kailangan nyo na po dyan ngayon ng gasolina na kayang itolerate yung mataas ang compression. Yan po yung gasolina ng may mataas na octane rating, yung premium. Kasi para hindi magliyab yung gasolina nang wala sa timing, sigurado nga akyat yung piston hanggang doon sa top dead center, tapos doon pa lang siya bibigyan ng spark para maganda yung combustion cycle. Siguro may mga magtatanong, paano ko naman malalaman kung ano yung compression ratio ng makina ko para alam ko kung anong gasolina ang ikakarga ko? Simple lang po yan. Kung nasa inyo pa yung owner's manual ng motorcycle nyo, for sure na handon nakasulat kung ano ang compression ratio ng makina nyo. Ngayon, kung wala na kayong owner's manual, nandyan naman po ang Google. Halimbawa, katulad na lang po ng dirt bike ko na Rusi KRY 150cc, kunwari na lang, walang owner's manual. I-search po natin yan sa Google, ilalagay nyo lang po, Rusi KRY 150 compression ratio. At dyan nyo po makikita yung compression ratio ng makina nyo. Ang lumabas po ay 9.0:1. Yan. Ang next na gagawin nyo ay itanong nyo ulit kay Google, 9.0:1 compression ratio, recommended octane rating. At dyan po makikita niyo ulit yung sagot. Dito po sa case ko, ang sinasabi ni Google, 87 to 91 octane rating ay okay na sa makina ko. So yan pong 87 to 91 na octane rating, yan po yung regular na unleaded. Perfectly fine na aandar yung motor ko kapag gumamit ako ng regular unleaded. Pero syempre, pwede rin akong gumamit ng premium, walang masama doon. Mas magastos na lang. Pero hindi ko po yung ginagawa. Yung regular na lang ang kinakarga ko kasi para tipid naman ako ng 2 piso per liter. Ngayon guys, halimbawa naman, mas maganda-ganda yung motor na isi-search natin. Like halimbawa, KTM Duke 200 compression ratio. Ang sagot naman po ni Google ay 11.5:1. Yan po ang compression ratio niyan. So, ang next na gagawin natin, itatanong natin kay Google. 11.5:1 compression ratio, octane rating recommended. At dahil sa mataas ang compression ratio ng KTM Duke 200, ang nire-recommenda ni Google ay yung gasolina na mayroong at least 95 RON, octane rating. Ito po yung mga premium natin. O kaya naman yung katulad ng Petron Blaze na mas mataas pa yung octane rating. Pag ganyan po ang motor nyo na mataas ang octane rating, premium lang ang gagamitin nyo. Huwag kayong gagamit ng regular na gasolina. Kasi kapag gumamit kayo ng regular unleaded, mababa ang octane rating nun, magkakaroon ng knocking sound yung makina nyo, pwede po yung ma-damage. So ulitin ko lang guys kapag ang mga makina ay maliliit lang naman at mababa lang ang compression ratio, pwede na dyan or perfectly fine dyan yung regular unleaded. Para hindi ka na mag-asusan ng extra 2 pesos. Kasi kung magkakarga ka ng premium, same lang naman yung power na makukuha mo dyan. Ngayon, merong ibang mga nagsasabi, bakit ako yung motor ko, 100cc lang pag premium ang kinarga ko, mas malakas. Sa totoo lang po, huwag kayong masasaktan, yan ay nasa isip nyo lang. Or sa English yan yung tinatawag na placebo effect. Pero wala naman pong masama doon. Kung pakiramdam nyo, mas lumakas yung maliit na makina nyo sa premium na gasolina, edi okay lang. Kasi pera nyo naman yung gagastusin nyo. Wala naman po tayong pakialam doon. Ang paalala ko lang po, ay syempre, kung gusto nyo lang naman makatipid, perfectly fine ang regular unleaded para dun sa mga mababa lang ang compression ratio. Tapos, yung may mataas na compression ratio na makina, huwag nyong kakargahan ng low octane na gasolina or yung regular unleaded para mas magtagal ang buhay niyan.
So yun lang guys, uulitin ko lang, bago po kayo mag-comment, bago po tayo magkaroon ng mga arguments sa comment section, ay i-research nyo muna para kayo mismo ang makabasa kung yung mga sinasabi ko ba ay accurate or mga hinugot ko lang sa imahinasyon ko. So hanggang sa susunod na episode, thanks for watching.